Hello, no? Ngayon, no, pag-usapan natin no, tungkol sa kalooban ng ating Panginoon. No, na pagsikapan sana natin no, na maintindihan natin kung ano ang kanyang kalooban, kung ano ang kanyang salita. Kasi kung iintindihin mo talaga dito sa kasulatan na sinabi dito, kailangan mamuhay tayo sa kanyang kalooban. Dito kasi sa buhay ng tao, maliban kung ng isang tao ay pagkalooban ng Espiritu ng Diyos, hindi niya maiintindihan ang mga nakasulat sa Biblia. Hindi niya maintindihan ang kalooban ng Diyos. Hindi niya masusunod kung ano yung kalooban ng Diyos. Bakit ko nasabi ito? Marami sa atin sa mga taong ito, especially sa mga taong nakiklaim na sila ay mga relihiyoso, sumusunod sa mga salita ng Diyos, nagbabasa ng Biblia, ngunit hindi pa rin namumuhay sa kanyang salita. Bagkus namumuhay pa rin kung ano yung mga bagay na hindi kaloob ng Panginoon. Kung ano yung mga bagay na against sa kautusan ng Panginoon. Maraming mga tao na nagkiklaim na sila ay relihiyoso, nagbabasa ng Biblia, ngunit hindi or wala pa rin naiintindihan. Namumuhay pa rin sa mali. No? So, kaya nga sinasabi, maliban kung ng isang tao pagkalooban ng Espiritu ng Diyos, wala siyang maiintindihan sa kalooban ng Panginoon. Kaya maraming nagsilapana ngayon ng mga false prophet. Ang Biblia, klaro-klaro at maintindihan mo kung ano ang sinasabi dito. Dahil nga, sa kawalan ng kaalaman ng isang tao, lack of knowledge and understanding, ang tao hindi nakakaintindi ng 1 plus 1. Kung ibig sabihin, kung babasahin mo ang Biblia, na hindi naintindihan kung anong sagot sa 1 plus 1, kaya ang tao namumuhay sa mali na explanation, maling-mali na pamumuhay, mali yung iniintindi nila, mali ang pagkaintindi nila sa Biblia, at ito yung sinasabi nila doon sa mga tao. So maraming mga tao na ganun. Kaya pagsikapan natin na matanggap natin ang Espiritu ng Diyos na siya ang patik o siyang marka sa atin bilang tayo ay pag-aari ng Panginoon. Kasi aside from na matanggap natin ang Espiritu ng Diyos, hindi tayo makakapasok sa karya ng Diyos. Klaro po yan sa sinasabi ni Apostol Pablo dito sa Korinto patungkol sa Espiritu ng Diyos. Ang taong espirituhanon nakakaintindi sa lahat ng bagay, ngunit ang taong wala ang Espiritu ng Diyos sa kanya, hindi talaga maintindihan. Kaya nga ang sinasabi sa Biblia, hindi nila maintindihan. Naintindihan naman sana niya nila, kaso nga, mas pinili nila na mamuhay sa mga doktrina ng kanilang relihiyon at yun ang sinusunod nila instead na ang sinasabi mismo sa Biblia. Kaya dito, imbis sumusunod na sila sa daan patungo sa buhay, lumihis pa. Kasi nga masinusunod nila yung tao kaysa mismo na ang Espiritu ng Diyos ang siyang gubang-gabay sa kanila patungo sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan kay Kristo Jesus. Marami ding mga hangal no, ng mga tao na sinasabi nila, especially sa mga Katoliko, sinasabi nila, kulang ang nakasulat sa Biblia. Kulang at hindi kami, kumbaga, hindi kami sa Biblia lang namumuhay, naniniwala, nagbabasa, kundi may pinapaniwalaan kami. Kanonong paniwala yon? Sa demonyo. So, ibig sabihin, para sa kanila, kulang ang nakasulat sa Biblia. So, dahil kulang daw ang nakasulat sa Biblia, kukuha sila ngayon ng ibang doktrina. Ano ang sinasabi ng Panginoon, babala sa mga taong nagdadagdag sa kanyang mga salita doon sa sulat sa Leviticus at tayo na sinabi ng ating Panginoon, huwag ninyong dagdagan o bawasan ang aking mga salita. Yun ang sinabi doon sa Leviticus. Dito din sa Revelation 22 verse 18 to 19, sinabi dito, sa akong si Juan ay nagbibigay ng babala sa sinumang makakarinig sa mga propesiya na nasa aklat na ito. So nagbibigay siya ng babala. Sa sino mang magdaragdag sa nilalaman ng aklat na ito ay idaragdag ng Diyos sa kanya ang mga salot na nakasulat dito. So klaro po, kung dadagdagan ninyo
ang mga salita ng Panginoon, gaya na sinabi nyo, kulang. Kulang yan kasi nagdadagdag kami. Kukuha kami ng iba na ganito, ganyan. So anong sinabi dito? Idadagdag sa Diyos sa inyo ang mga nakasulat ditong salot doon sa inyo. At dito sa verse 19, sinabi dagdag dito, ang sino mang mag-alis ng anuman sa mga salita ng aklat na ito, ng aklat na propesiyang ito, ay aalisin ng Diyos sa karapatang makibahagi sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay at sa banal na lungsod na binabanggit dito. So magdadagdag ka at mag-aalis, paparusahan ka. Ito ang sinasabi dito. Dinagdagan nyo ang Biblia. Wala sa Biblia ang purgatory pero dinagdagan nyo. Mga rebulto na yan, binagbabawal yan, gusto nyo, ganyan, ganito, hindi nyo, kumbaga, inalis nyo yan sa mga verses. Dinagdagan nyo, binawasan ninyo, yun. Dito, itong talata na ito, itong verses na ito, tukma talaga ito sa inyo. Kung hindi kayo magsisisi dyan sa mga pinagagawa nyo, impyerno ang naghihintay sa inyo. Kaya gumising kayo, kaya nga sinasabi ko, maliban ko ng isang tao, pagkalooban ng Espiritu ng Diyos, hindi niya maiintindihan kung ano ang nakasulat sa Biblia. Ang paniniwalaan niya ang kasinungalingan, instead ang katotohanan. Alin ka? Mamuhay ka sa kasinungalingan kasama ng mga tao o mamuhay ka ng may katotohanan sa pamamagitan ng nakasulat sa Biblia at sa ating Panginoong Kristo na siyang nagbibigay buhay ng walang hanggan. Mas pinili ng mga tao ang mamuhay sa kasinungalingan upang ayaw nilang mabago, ayaw nilang magbalik sa Panginoon, magbalik loob sa Panginoon, ayaw nilang magsisi sa kanilang mga kasalanan kasi nga komportable sila sa pamumuhay ng kasalanan. Kung ano yung mga bagay na pinagbabawal or against ng Panginoon, ginagawa nila. Kaya dahil dito, bukas ang pintuan ng kamatayan para sa mga taong sumusuway sa kalooban ng Diyos. Kaya mag-ingat kayo at pag-isip-isipan ninyo ng mabuti. So hanggang dito na lang, and God bless everyone.